Ayan, muli-muli. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Mega love shout out sa lahat nating mga minamahal na viewers. Eto na. Dahil sa may hinahabol si Iking na di umano 5,000 pesos ay ninakaw, kinulimbat, kinupit di umano ni Kuya Miel. Ano ang sapat na pruweba? Bakit mo nasabing magnanakaw, ninakaw, kinulimbat? Meron po tayong video niya ang vlog kagabi. Yung sinundan po ng isang video. Maliban ito yung sinundan po ng isang upload ko. Ngayon, sumabog ang Kuya Miel. Ito ay patungkol po doon sa mga kaperahan na may nagtiwalang sponsor kay Kuya Miel para ibigay doon sa yumao na si Vanessa. Mawalang galang, condolence po sa family ni Vanessa. Ayan, na maalam na po. At namahinga na si Vanessa. Ayan, dahil sa, yan na nga, isa rin sa pinag-aawayan nito. Ang patungkol sa mga suporta na ibang mga nagmamahal. At ito si Iking ay pinaratangan, rektahan ang pagpaparatang kay ito si Iking. Si Iking ay rektahan ng pagpaparatang kay Kuya Miel. Ito. Sumagot si Kuya Miel. Okay, medyo mahaba-haba ang video natin, guys. Pakiclick ng thumbs up. Ano po? Suportahan po natin. Kuya Miel, pahiram muna ako. At bilang resibo. Okay. Iking. Kung ikaw man ay naglilikom din, wala nang question sa'yo. Wala nangingialam sa'yo. Hindi kasalanan ni Kuya Miel kung meron na mga sponsor na sa kanya rumekta or ipinadala kay JP Alipio, binigay ni JP Alipio kay Kuya Bal at ibinigay ni Kuya Bal kay Kuya Miel. Ngayon, ako yung nagugulat lang. Bakit nagagalit ka? Nagahabol ka sa perang hindi naman sa'yo at nagparatang ka, rektahan, tahasan ang iyong mga paratang. Okay, eto. Nasasagad. Gawain niya yan. Pinagbibintangan ka niya. Nasasagad si Kuya Miel eh. Wala naman po siyang may bibintang sa akin. Pinagbintangan ka nga na ikaw ay di man ikinulimpat mo, binulsa mo raw yung 5K. Hindi naman din ako nanloloko ng mga sponsor ko, pati nga yung sasakyan ko. Hindi, alam ko yan, Kuya Miel. Kasi hindi mo ipagpapalit yung 5K na sirain mo yung iyong pangalan. Yung pati yung sasakyan, sinisilip na hindi raw makakabili si Kuya Miel kasi 20,000 lang daw ang kinikita sa YouTube. Bakit daw nakabili ng sasakyan? Tinapel niya eh. Sinilip niya eh. Pinakikialaman. Pakialam niya kung magkaroon ako ng sasakyan, hindi naman ako nanghingi sa kanya. Pinakikialaman ang sasakyan. Na kung totoo yung personal na yun, bakit pinanghihimasokan yung personal na buhay mo? Okay. 200 lang daw, 20,000 lang daw ang revenue ko. Paano ako makakabili ng sasakyan? Na nangingialam. Ang tanong siya, magkano ba? Bakit din siya mayroong sasakyan? Yung mga tanongan. Magkano? Dahil malaki kinikita niya. So, yung mayaman na siya, malaki kinita niya, nakakuha siya ng sasakyan. So, sa iyo, kini-question, bakit ka nakabili ng sasakyan? Ay, ano ba pakialam nga niya doon? Personal yung atake, Kuya Miel. 20,000 lang ang revenue ko, paano ako magkakaroon ng bahay? Okay. Hindi ka ba naman tanga? Di ba sinasabi ko nga? Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa. Tama. Tama. Kung meron mga tumulong sa iyo or nakaipon ka mula noon ilang taon na lumipas, naipon mo lahat ng kinita mo, wala siya pakialam doon. Wag niya kasing personal kasi yung atake. Lahat kung ano meron ka para kini-question niya. At sino naman siya para mag-question sa iyo? Ano? Yun ang tanong. Patunayan mo na itong lahat na to ninakaw ko. Yun na nga. Para pinalalabas niya na ikaw ay nangupit kaya nagkaroon ka ng mga kung ano meron ka ngayon, bahay, nagpagawa ka, nagkaroon ka ng sasakyan, para pinalalabas niya na napaka-imposible na ikaw ay nagkaroon ng ganyan. Bakit saan nanggaling? Parang ano sinasabi ni Kuya Miel, patunayan daw kung yan ay mga ninakaw na topic kasi doon sa live ni King. Okay. Patunayan niya. Mo ninakaw ko to, pinangupit ko to, panloloko ginawa ko dito, patunayan mo. Ayun, patunayan mo, King. Kung lahat kung ano meron ay pinabili ng sasakyan ni Kuya Miel, pinapagawa ng bahay, patunayan mo na yan ay kung yan ay kinupit. Hindi para mangupit ang isang Kuya Miel, kapalit niyan, masira pangalan niya, at hindi yan para likom-likom na kagaya mo, Iking. Ikaw mahilig magparalikom-likom kagaya niya. Patay na si Vanessa, baka magparalikom-likom yan. Malamang, maglilikom na naman yan ang abuloy. Mag-imbestiga ba? Mag-imbestiga. Di ba? Tama. Tapos, go lang, Kuya Miel. Kung meron man ako o wala akong nagastos dito sa pamamahay na ito, wala kang pakialam. Ayan na nga sinasabi ko. Bakit pinakikialaman kung ano meron ka, kagaya ng bahay mo, kagaya ng nabili mo sa sasakyan? Masyado niya pinipersonal, pinakikialaman na kung totoo silang pa siya sa usapin. Kung ang hinahabol niya is yung 5K di umano na hindi raw naibigay doon sa mama ni Vanessa para kay Vanessa, na namayapa na si Vanessa, hinahabol ni King, pinagbibintang at sa rektahan na sinasabi, ikaw ay magnanakaw at ibinulsa mo o kinulimpat mo, patunayan niya yan. Pero Kuya Miel, para sa akin, yung sobra-sobra na ipagpaparatang sa iyo, sa personal mo ng buhay iyan, ay dalhin mo, legal process para sa akin. Hindi mo kailangan sumagot. Okay? Tuloy. Ang ina mo. Hala, ano daw? Yan, lagot ka. Kung meron man ako o wala akong nagastos dito sa pamamahay na ito, wala kang pakialam.
Utang ina mo. Oh, di ba? Ay, namumura ka na. Namumura ka na. Dahil sa alam mo, putang ina mo daw, yun ang sabi. Okay, namumura na. Ay, sino ba naman nga matutuwa? Sino ba ang hindi makakapagtimpi? Makakapagtimpi pa ba? Pati na personal, pati mga bahay, sasakyan ay pinanghihimasukan at pinakikialaman. Para ba pinalalabas na napaka-imposible na ikaw ay nagkaroon ng bahay at sasakyan? So, napakalaking katanungan sa kanya na bakit ka nagkaroon ng bahay at sasakyan? Parang ano bang gusto niya palabasin na napaka-imposible ikaw ay nagkaroon ng ganyan? So, gusto ba niya na palabasin na ito ay dahil sa pangungulimbat mo, pangungupit mo mula sa pera ng mga sponsor? Ganun ba? Ay, naubos niyo ang pasensya ni Kuya Miel. Diba? Yun nga eh. Wala kang pakialam. Wala talaga siyang pakialam dyan. Sa personal na kung ano meron ka. Focus siya sa issue. May ambag ka ba rito? Yan. Sige. Wala. Inggit ka lang. Ayan. Dahil nagkaroon ako nito, kahit 20,000 lang ang revenue ko. Kumikita ka ng 300,000. Laki. 200,000. Ang laki pala na kinikita niya na iking malamang. Dahil sa laki ng mga views niya noon, at sa laki ng kanyang mga palipad, ay baka malamang. Okay, ang laki na kinikita pala na iking. 200,000, 3,000, kaya pala parinig. Palipara na raw siya. Pagkatapos mag-live ni Beyonce, siya naman ang next, at baka raw may latak pa, ay palipad na sa kanya. Kaya pala, ang laki pala na kinikita. Kung ito totoo. 100,000 buwan-buwan, pero walang nagbigay sa'yo nito. Ayun. Diba? Malaki. Pinagpala ka. Tama ba ako mali? Oo. Sige. Tapos, sobra kasi pangingialam niya. Shout out Ate Jen. Sinasagot niya guys si Kuya Miel. Di ba? Sino ba naman ang makakapag... Araw-arawin ko ngayon ito. Ayan na, araw-arawin. Araw-arawin ko talaga mga kawalang yan. Dudurugin ka araw-arawin. Sige, go. Kung may pinaglalaban ka, Kuya Miel, at paglilinaw, wala tayong problema na tayo ay magbigay ng ating iyong kasagutan. Kung focus ka sa issue sa kanyang binabato sa iyo, sagutin mo rin. Kung gusto mong araw-arawin mo, durugin mo, sagutin mo. May freedom of speech tayo. Pero pag gusto mo manahimik, ilagay mo sa legal process, tama, legal action, nasa sa iyo pa din yan. Okay, pero kung focus ka sa mga binabato sa'yo, sagutin mo, okay, fine. Okay. Marisa Plagio. Okay, go lang. Ala, namatay na si Vanessa. Opo. Patay na. Buhay na po. Okay, yun na. Tapos ginagawa pa ng issue ni King. Huwag mo nang patulan. Ayan. Shout out. May nagsasaway, wag daw patulan. Damari Rodasa, mahilig talaga sila sa... Kailangan ni Kuya Miel kasi sumagot, guys. Kapal lang mukha. Ewan ko ba bakit may nanonood pa sa... Kasi pag hindi siya sumagot... Marami sa kanila. Maraming mahanga. Kung hindi ako sikat, hindi ako sikat, tinatapik ako. Sikat ako. Marami ang humahanga. So, sabi nga ni Kuya Mel, hindi siya sikat, tinatapik ka. Ako na ay nagugulat, Kuya Mel, ginawa ka niya ng malaking issue. Ito, yung di umano ay kinulimpat mo, o kinupit mo, o binulsa mo, or ninakaw mo yung 5,000. Ginawan ka ng malaking issue. Bakit? Dahil noon pa lang, galit na yan talaga sa iyo. Dahil doon sa pag-vlog kay Marian. Kasi ngayon, hindi niya ma-vlog ito sila Marian, hindi niya ma-vlog ito si Darlene, si Marisa. Dahil galit sa kanya si Marian. Yan, totoo. Yan ang totoo. Kaya, no, pag galit na sa iyo, kaya ginawa ka ngayon ng issue, nakakuha siya ng butas patungkol sa pera na dapat kay Vanessa, na yan ini-issue niya sa iyo. Dahil yan talaga, pilit nagagawa na maibubutas sa iyo dahil mayroong galit. Dahil nang na-vlog mo si Marian. Okay, tuloy. Diba? Ibig sabihin lang, masikat ako sa'yo dahil ginawan ka ng issue. Sabi mo nga, hindi ka sikat, pero ginawan ka. Tinatapik ka kasi nga, ang kanyang motibo dyan, makaganti. Dahil na-vlog mo si Marian, doon nalaman na di umano, ayun nga, na ginagamit si Darlene para doon sa ipakausap sa sponsor para magkaroon ng pera. Merong vlog yan kay Kuya Bal. May vlog yan kay Kuya Bal. Doon, hindi niya matanggap yun. Dahil nagsalita si Marian sa publiko na ma-interview mo. Okay, kaya ngayon, gumaganti yan, gusto ko niyang butasan. Dito siya nakabuelo na sa pagkakawang-gawa mo na ikaw ay gumawa ng paraan, nag-effort na makakuha ng suporta, tulong para dito kay Vanessa, hindi niya matanggap na mayroong mga sponsor na nagtitiwala sa iyo. Hindi niya matanggap na ikaw ay nagtulong. Ang gusto niya, siya lang ang ma-highlight na siya ang nagkakawang-gawa, obligasyon, responsibilidad niya. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, responsibilidad niya yun, obligasyon niya daw yun dahil yun daw ay beneficiary niya. Yan ang sabi niya. O, di ba? So, nagalit siya dahil siguro iyan ang ano niya siguro dahil unang-una, di ba, naano mo yung kanyang beneficiary. Nagpa-brag ko sa si Marian. Tapos ngayon, tumutulong ka sa isa pang beneficiary niya na si Vanessa. Kaya siguro yan, nag-uhuramentado. Dahil ang gusto siguro niyan, siya lang ang ma-highlight. Siya ang maglilikom. Siya may responsibilidad. Siya ang hihingi ng tulong. Kaya siguro yan, nanggagalaiti. Kaya binubutasan kanya dahil ikaw, nagkakawag-gawa ka para sa kanya mga beneficiary. Okay, tuloy. Abuse na sa akin.
Mm. Di ba? Ganyan ako kasikat kaysa sa'yo. Sikat ka talaga naman. Dahil Ano ako pa? mabuting tao. Ah, Hindi totoo. ako kasing sama mo. Mabuti nga ako magsasabi, Kuya Mel. Napakabuti mo, napakabait mo. Dahil matagal ka na rin sa Kalingap. Taon na din ang binibilang. Magpa 5 years ka na. Oh, Miel. Kuya Miel de Leon. Matagal na yon. Matagal na to. Parang panilola Damiana. Di ba? Oh, totoo. Kilala. na- Ikaw pioneer ka na. Nauna ka na din. Kailan lang yan si Iking? 2 years lang yan. Magti-3. Pero ikaw, matagal ka na. Kilala ka na namin lahat. Wala ka bad record, Kuya Miel. Alam ng viewers yan na wala kang bad record. Agnas. O pinakita ko kahapon, nasan yung Agnas? Mm. Di ba? Mas Wala. na-Agnas ka. Tignan mo itsura mo, namumutla ka na. Ang tawag sa iyo, Agnas. Sino ang mukha ka, Agnas? Ako nagtataka, tinatawag ka na Agnas. So, sino ka, Agnas dito? Ayun nga kay Kuya Miel. Tingnan niya, sarili niya na mukhang na-Agnas na siya. Oh, na-Agnas na siya talaga. Nice ka na. Oh. Magpa-check up ka kay Dr. Esquadra. Schedule ka doon. Eh, Dr. Esquadra talaga. Ay, matindi. Pagka kay Dr. Esquadra, may aning-aning na yon. May tililing na yon, krong-krong na. Oh. Di ba? Matindi. Ay, hatid mo. Nadidepress ka na, kawawa ka na. Ayun na nga. Kasi nga, naghahalo-halo na ang kanyang mga nararamdaman. Dahil unang-una, nawala na siya sa Kalingap. Pangalawa, 50-50 na ang lagay niya kay Beyonce. Kaya kapit ko na yan. Kita mo, wala na siya halos ma-vlog. Iyon at iyon na lang. Kaya mga tao na, iyon at iyon na lang. Kaya kapit ko yan. Kahit na fake news, kung ano-ano na lang ang sinasabi ko, sino-sino na lang ang tinitira ka, gaya mo, tinitira ka, may matapik, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. So, hindi na siya charity vlogger. Ano? Kasi, iyon at iyon yung vlog niya, ang pantulong dyan ay kinakalap pa niya, pinanglilimos pa niya, kinakalakal pa niya para magkaroon ng pambili ng pintura. Diba? Tapos ngayon, kapit ko na nga yan, tinan nyo, hindi niya rin may vlog si Beyonce. Hindi niya may vlog. Kaya tama lang na hindi magpa-vlog si Beyonce dyan dahil pagkakakitaan lang din niya yan. Diba? Dahil wala naman din talaga, nakakayahan tumulong kay Beyonce, inirefer niya yan ang mga na-scout niya kay Kalinga Prab. So, ano ang lagay? Pinangangalandakan pati na siya ay founder pa. Hindi na founder! Hindi ka na founder, scouter ka na wala ka nagawa para kay Beyonce. Kundi, ang may nagawa si Kalinga Prab dahil inirefer kay Kalinga Prab. So ngayon, 50-50 na ang lagay, kaya kahit sino na lang ang kanyang banatan. At ikaw na nga iyo, Kuya Miel, dahil ang kanyang mga beneficiary, nakatulong ka kay Vanessa, nakatulong ka rin kay Marian, kaya pinag-iinitan ka. Ayun, kaya ginagawan ka ng issue. Kaya ikaw ngayon, ang pinasisikat niya, okay, tuloy. Yeah. Rose Mariel na Chica, shout out. Diba? Nag-iingay lang yan si Iking. Nag-iingay si Nung Iking. dumating si Kindred sa daet, tahimik sila. Wala. Udas na Wala. sila. Takot, hindi nga takot. Takot niya. Andiyan si Kindred ngayon. Takot niya. Nung pumunta si Kindred, hinahamon. Aba, ay hindi makalabas ang bahay. At ang ginagawa ni King, doon hinahamon, doon pinapapunta sa bahay niya. Sino tanga na pupunta doon sa bahay niya? Na alam niyang trespassing ang sino man na pumunta doon. At may paghahamon na. Naghahamon niya na. Suntukan na. Suntukan na nga lang. One-on-one eh. Ay ba, ang gusto ni King, pumunta ka dito. Naghihintay ako maghapon. Walang dumating na krong-krong. Wala raw dumating na Kindred. Tapos ngayon, nung dumating si Kindred, ayan, mga tameme na naman, nalihis na sa iyo. Dahil, alam mo, bakit ikaw ang ginagawa ng issue? Dahil na-vlog mo si Mariana at ngayon kay Vanessa, ikaw ay nakatulong kay Vanessa. So, ayaw niya yan. Dahil siya raw ang may responsibilidad, siya raw ang may obligasyon, kaya siya raw ang may karapatan. O ay anong magagawa mo kung ang isang sponsor ay nagtiwala kay Kuya Biel, ipinadala kay JP Alipio, at ang ginawa ng JP Alipio, binigay kay Kuya Bal, ang ginawa naman ni Kuya Bal, ibinigay kay Kuya Biel, at inatid naman ni Kuya Biel doon sa magulang ni Vanessa. O, baka ang gusto na Iking sa kanya mo ibibigay, Kuya Miel. Baka yun ang gusto. Tapos ngayon, ritahan ng pagpaparatang na di umano, ikaw ay nangulimbat, ikaw ay nagnakaw, ibinulsa mo ang perang halagang 5,000. Tuloy. Yang shout out, relax lang Kuya Mel. Hayaan mo sila. Bilis, Kuya Mel. Tuloy. Okay. Laban nila yun. Tapos, Ito ang tunay na paninira ng pagkatao. totoo! Legit ito. Totoo! Sinisira ang pagkatao mo. Malinaw sa vlog niya na reaksyonan ko kahapon na di umano ikaw daw ay nangulimbat, ikaw daw ay ninakaw mo ang 5,000, ibinulsa mo ang 5,000 malinaw na nanggaling sa kanyang bibig nandiyan sa ating video. Yung sinundan ng isang video ko kagabi. Yung isang sinundan ng video ko kanina, tuloy. Yung sinasabi niya sa akin na siniraan ko siya, patunayan niya. Hindi ka nanira. Bumasi ka lang sa kanya mga sinabi. Sinagot mo lang ang kanya mga sinabi. Siya ang naninira. Patunayan niya kung sino ang nanira sa pagkatao niya. Sino ang totoo na Patunayan niya. sarili niya, siya mismo ang gumawa na ikasisira niya. Hindi ikaw. Kasi siya mismo ang salita na ikasisira niya. Hindi ikaw itinatampak sa iyo ang sisi. Galit sa iyo. Dahil ang beneficiary niya natulungan mo. Yan. Gusto niya siya lang daw ang may responsibilidad. Sa Iking na yan.
Mm. Jenstar, di ba? Gloria Mara. Tuloy, kuya. Marcy. Huwag ka muna magbabasa, kuya, pagka Bakit nagla-live. kami naniniwala ba dyan? Bakit daw may naniniwala? Yun na nga nakakapagtaka, Kuya Miel. Pag ikaw nagtotopic tuloy-tuloy, wag mo haluan mo muna ng shoutout. Mag-lag ka na lang ng mga 10 minutes para sa shoutout. Okay, tuloy-tuloy. So bakit daw may naniniwala pa sa iking na yon? Hindi ko magets. Ang sinasabi diyan, bakit pa may naniniwala sa iking na yon? Yun nga, nakakakilabot nga eh. Bakit nga? Sa lahat na sinasabi ni Iking, paniwalang paniwala at full support ang ibang mga tungaw, ang utak. Iyon na nakakapagtaka. Mga balinggak ang utak, yung ibang mga naniniwala, nakagaya ng ganito na puro kasiraan at ngak-ngak, di ba? Tuloy muna. Tapos may minda. Tuloy. Wait lang guys ha. Kasi nag-shout out. I-pass forward na natin. Ano po, sana po, Ayan, pass forward na. pagdasal po natin ang kaluluwa ni Vanessa. Okay, yumao na. Condolence sa family. Once upon a time, ay, tayo po ay umanga. Okay. Iba-ibayan din ang story ni Opo. Tapos, Mga gusto kong tumulong, yun. dumirekta na lang po kayo. Naku, Kuya Miel, magagalit na naman sa iyo si Iking. Pag ikay nananawagan ng ganito, na sa mga gusto sumulong ay dumirekta, magagalit si Iking niyan. Bakit? Baka ang gusto na Iking sa kanya, dadaan, para siya magbibigay doon. Kaya yung nagagalit sa iyo ay, kasi sabi mo, dumirekta. Pero para sa akin, mas marapat, rumikta na lang doon sa magulang doon sa namatayan. Rumikta na lang magbigay para wala nang ka-issuehan. Kasi kung ganito din lang, na magpapasampit-sampit ang pera, dahil nagagalit si Iking, gumagawa ng istorya ng kwento na di umano ay kinulimbat, binulusat, ninakaw. Yung 5,000, di ba? Yun na pong ipadaan sa akin. Yun. Ay magagalit si Iking nga pagka pinadiretso mo doon. Dahil ang gusto ni Iking, baka siya ang kailangan na kontakin. Kung yun na Baka, lang po ipadaan sa akin, idirekta yun na, malinaw. Sila po yung tumutulong. Pero tama lang, reka na lang. Hindi na po ako makikialam. Ako Maigi. Ayun, nagpahayag na si Kuya Mel, hindi na makikialam. Kasi nga hinahabol ni Iking. Di umano daw, may pinadala daw 5,000 samantalang ihatid na yung pera. Tinatanong mo kasi Iking, doon sa nanay ni Vanessa is yung 10,000. Dapat tinanong mo yung 5,000. Kung may natanggap pang 5,000, ang nipiplay mo ang video is about doon sa 10,000, itinanong mo sana yung tungkol doon sa 5,000, itinanong mo sana. Kasi lumilitaw doon. Opo, may binigay 10,000. Tinanong mo po sana. Tinanong mo sana, Iking. Ay, may naibigay, may natanggap ka ba 5,000? Bakit hindi yan ay tanong? About doon sa 5,000. Ay, interview mo, yung nanay ni Vanessa, tinanong mo sana yung tungkol sa 5,000. Kung ano yung nalalaman ko, i-update ko lang po. Sige na, Kuya Mel. Wala silang alam. Tuloy tayo, gitna na tayo, gitna. Para kayo. Naghahalo-halo kasi ang live ni Kuya Mel. Wait lang ha. Si Vanessa, patay na. Ate Maris, wait. sasagot yan eh. Salamat. Wait lang ha. Ayan, pasensya na guys, no? Kasi yung live kasi ni Kuya Miel, nagtatopic siya, ayan, nag-shoutout. So, maghahaba tayo, kaya pinupuntahan ko na lang yung highlight na kanyang topic. Okay, para hindi na tayo humaba-haba. Ito na. Okay. Ngayon lang pala niya nalaman na si Vanessa ay patay na dahil napanood dito kay Kuya Miel. Okay, ito. Napanood niya tong live ko ngayon. Tapos, nalaman niya, patay na si Vanessa. Ngayon, tumatawag sa nanay ni Vanessa. ibig sabihin ngayon lang pala nalaman na Iking, napatay na si Vanessa kagabi nang nag-live kang ito. Tapos ngayon, si Iking tumatawag na doon sa mama ni Vanessa. Diba? Ang bilis ko makarating, ang bilis ko malaman, ano? Tumatawag sa nanay ni Vanessa. Tumatawag si Iking sa mama ni Vanessa. Kasi nalaman na balitaan sa iyo na patay na. Di ba? Tapos ngayon, yan, paralimos-limos, magliliko. Ito si Iking. Pihado yan. Ngayon, kung ikaw ang beneficiary, bakit ako nagtataka, Kuya Miel, bakit hindi sa kanya rumerita? Bakit hindi sa kanya nagsabi? Kung sa iyo lang nalaman na patay na si Vanessa, ibig sabihin, ikaw ang unang nakasagap ng balita na patay na si Vanessa, bakit ngayon lang tumatawag si Iking doon? So, nakakasagap ka ng balita na ngayon tumatawag doon si Iking. So, ibig sabihin, sa iyo kumukontak, bakit hindi siya kinukontak? Bakit hindi siya sinasabihan na patay na si Vanessa? Di ba? Doon pa lang. Ibig sabihin, ang nanay ni Vanessa, kumukontak kay Kuya Miel, nagsabi na patay na si Vanessa. So, kumbaga, maganda ang relasyon nyo, Kuya Miel, mama ni Vanessa. Bakit hindi kay Iking? So, maingit na naman si Iking yan. Dahil bakit sa iyo kumontak? Bakit sa iyo sinabi? Hindi sinabi sa kanya. Tapos ngayon, napag-alaman mo na si Iking ngayon tumatawag na doon sa mama ni Vanessa, nahingi na ng update. Eric Alpon. Ito pa si Eric Alpon, vlogs. Ay, kuya, tuloy, kuya. Mamaya, Eric Alpon, shout out sa'yo. Okay, tuloy. Tapos, isa rin niya sa Wina lang yan. Totoo yan. Isa rin niya sa Eric Alpon na wala lang yan. Hanapin ko lang yung ano ni Ma'am. Na pinagbintangan na di umano ay may sa 15,000 na lechon daw kuno. Okay, tuloy Kuya Mel.
Kawawa ka naman, Iking. Mm. Hindi pinaalam sa'yo, Iking. Ayun nga. Kawawa ka naman. Di ba? Hindi pinaalam ng mama ni Vanessa kay King, napatay na si Vanessa. So, ibig sabihin, sa iyo pa lang nalaman na ikaw ay naka-live dito, itong live na to. At ngayon, nagparatawag-tawag na doon sa King. So, ibig sabihin, ayaw mag-update or hindi nag-update ang pamilya ni Vanessa kay King. Pero ang King, garang-gara. Tawag-tawag na agad doon dahil nabalitaan sa iyo. Ano na naman ang sasabihin mo? Tapos, Iking? baka sasabihin niya doon, bakit daw kayo nag-update kay Agnes? Bakit hindi kayo sa akin nag-update? Baka ganyan ang sasabihin niya. Baka maingit na naman doon. Baka maingit. Bakit sa iyo nag-update? Bakit alam mo na siya ang scouter na hindi niya alam? Ma'am Nancy Chen, totoo po ang sinasabi ni Kuya Mail. Totoo naman. Kay Ma'am Nancy Chen. Shout out po, Ma'am Nancy Chen. Tuloy. Totoo po ang sinasabi ni Kuya Mail. Meron po akong video proof na nakarating. May magpapatunay na totoo ang sinasabi. Dito tayo sa gitna, Kuya Mel, ang haba ng live mo. Tay, kung hindi totoo, Dito tayo. tungkol ka. Annabel Lanutan yan. Puro shout out kasi. Bakit mo sasabihin na matay kung hindi totoo? Galing ka pala dyan, ba't hindi mo alam? Pumasok ba? Ba't hindi mo alam? Pumasok daw dito sa live na to si Bakit King. ngayon, nung nag-live ako na nag-update ako, saka ka tumatawag sa nanay? Ano na? Rattle ka? Ibig sabihin, noong na-update mo na live mo na sinabi mo pa tayo, doon pala tumatawag sa nanay itong si King. So, ibig sabihin, during live mo, kachat mo yung nanay ni Vanessa at sinabi sa iyo ng nanay ni Vanessa na ito tumatawag na si King. Na-rattle ka na? Di ba? Make sense na. Reyna Salian, shout out po, salamat po sa Tuloy Kuya Miel, mahirap. Pasensya na guys, kasi ang live ni Kuya Miel, nahahalo kasi yung kanya shout out. Kaya minsan mahirap tayo mag-reaction kasi yung highlight mismong topic, nahalo yung shout out. Medyo ako nahihirapan sa ganito. Kaya sana pagka ganun, maglaan ng separate na oras, halimbawa 5 minutes para sa shoutout. Pag start ka na ng topic, tuloy-tuloy para makuha natin yung tamang highlight na may topic natin kung alin doon yung ma-reaction na natin. Pero ito yung strategy ni Kuya Mel, the way siya na mag-live, so wala tayong magagawa. Okay, pasensya na po muna. Guys. Yan, Iking. Palipad, R.A. Garcia, shoutout. May palipad. Shoutout po sa iyo. Thank you po. Si R.A. Garcia. Kaya nakakalungkot po at meron May palipad. former beneficiary na umanaw na po. Si Vanessa. Kabihira ka, Kuya Mel. Ang daming pakulay pala ni Kuya Mel dito. Naku, Kuya Mel, magagalit sa iyo si Iking. Dahil ikaw ay inulan ng pakulay, pambihira. Kuya Mel, kaya pala. Galit sa iyo. Pero ituloy mo lang hanggat mayroong nagmamahal at naniniwala sa iyo. At nagpapakulay, ituloy mo lang kasi alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawang masama. Ang iyo ay tumutulong lang. Kaya pala, ang dami pakulay. Naku. O Iking, pag ako na yung tao, baka gusto mong ibuhos yung tulong ng namatay. Pambihira. Naku. Ay, Kayo yung bigay, ibuhos mo na lahat. Naku, kaya. Hindi na po ako tatanggap. Patawarin ako ni Vanessa at ng nanay niya. Ang dami pala. Tatanggap ng mga tulong para iabot sa inyo. Naku, Kuya Mel, ang dami mong palipad. Bakit ka? Nasapawan mo ngayon si Iking. Ibigay na po natin sa kanya yung karapatan dahil yan po yung gusto niyang mangyari. Naku po. Ibigay po natin sa kanya yung karapatan. Okay. Yan. Okay. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Tama yan. Yung iyong ginagawa, alam ko napakabuti mo. Ako na magsasabi sa kasa, napakabuti mo, Kuya Mel. Ngayon, ako lang inawandang. Ngayon, na-open ko yung comment section dahil nabanggit mo rin pakulay. Kasi nga, nagpe-play ako sa video lang. Ang dami pala talaga, guys. So, congratulations kay Kuya Mel. Lakpaktay ka, Kuya Mel. Kaya pag-iinita ka, pero ituloy mo lang yan. Kung ano yung, alam mo, tama at mali na hindi dapat gawin, okay, wag na magpadala sa iyo dahil rin kinagagalit ni King. Okay, ang ibigay na lang sa iyo is palipad para sa iyo at ikaw nang bahala magbabahagi-bahagi niyan sa mga karapat dapat tulungan. Kaya lang magagalit si Iking nito. Pambihira ka na. Kanino yan? Ay! Ay! Ba't nga hindi ka mong pinin? Naku! Kaya pala! Naku! Salamat sa mga nagpakulay po kay Kuya Mel. Dahil alam natin lahat, alam nyo kung gaano kabuti ni Kuya Mel. Isa yan sa aking hinahangal. Kami naman po ni Kuya Mel ay nag-uusap-usap at kaya lagi nakakaalaala sa akin, lagi nag-good morning. Si Kuya Mel, palagi, kahit minsan hindi ko na nare-replyan. Isa po yan, si Kuya Mel, na napakabuti din. Okay, tuloy Kuya Mel. Tuloy. Ang ingay dyan sa iyo, para maraming aso.
Okay, ayun ba, dalawa? Ate Susan Vergara, shout out po. Maraming salamat po, Ate Susan Vergara. Thank you po, thank Naku, you. Diyos God bless. ko. Ate Susan Vergara. Ay, ang daming pula-pulahan ito, Kuya Mel. Salamat. Naku, Diyos ko. Inulan ako ng blessings kasi naramdaman nyo. Pambira. Sinasabi ko. Pambira ka nga. Naku, Hindi ako marunong tama. magnakaw sa mga Tama ka. Magagaling sa iyo sa iking Hindi nito. ako marunong manloko sa mga sponsors. Kasi, Hindi ako marunong manggamit ng mga totoo. at lalong hindi ako marunong manggamit sa taong may karamdaman na para kumita ako. Kurak ka. Never. Napakabuti mo. never. Isa ako sa magpapatunay. Ito lang tao na to. Ay, sumisira. Paratang sa akin ng ganyan. Tama. Oh, Ito pong tao na to. naku, congratulations. Uy, Pangan ako na magnanakaw ako. totoo. Salamat po, Ate Susan Vergara. Ah, FJ Pretty, Tita Grace. Shout out po, Tita Grace. One kanina naku. po. Salamat Pinagpala. po, Tita Grace. Ipagpatuloy mo lang yung kabutihan mo, Kuya Miel. Alam ko na ang layunin ng motibo mo. Salamat po sa inyong lahat na naramdaman yung katotohanan. Totoo. Ko, yung Ah. sinasabi ko. Oh, tama. Nako, Yung sakit po na nararamdaman ko ay naramdaman niyo po. kasi nga pinaratangan ka, ginawan ka ng issue na ikaw ay nagnakaw. Ikaw ay nangulimbat at ibinulsa mo ang pera. At pagpatuloy mo, Iking. Na ginagawa mo doon, nakikita ng tao kung sino yung deserve talaga suportahan at kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Lumilitaw kung sino ang gumagawa-gawa ng kwento at inakay ng sinungaling. Tuloy. Habang ako po ay nilalait nitong tao na to, Inuula. pinapalahura ang pagkatao ko. Oh, di ba? Kayo po mismo nakasaksi ngayon. Oh, yes. Dahil sinasabi niya, nasa video niya daw. Oh, Inilabas ko ang video ko. Asan na ngayon yung video mo? Huli na yung video ang mo. pinakikita niyang video, Kuya Miel, is yung tungkol lang sa 10,000. Hindi niya inasisa yun sa 5K. Oh, di ba? Hayaan mo lang. Hayaan mo lang, the more na ikaw isinisira, ikaw ay pinagpapala. Congratulations sa iyo. Ipagpatuloy mo yan. Marami kaming naniniwala sa iyo. Nakapagbigay na ako ng 10,000 yung video mo Oh, bago ka nag-video niyan. yes! Nako. Pero, O ngayon, gusto mo pa akong ako makomatos. oh, Di ba? ayun! Dalangin mo yan, sinumpa mo ako, di ba? Kuya Miel, alam ng Panginoon. Baka sa kanya yan tumalbog. Na pinapanalangin niya, sana ikaw ay makumatos. Kaya ikaw magre-relax-relax ka lang. Alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. Siya, yung naghahari, yan ang lagi nananalangin sa kapwa na, sana ay magkandamatay na. Sana ay makumatos na. Oh, At sasampalin mo pa ako. Sasam- Pakita mo. gawin niya. Kung kaya niya na, saktan ka. Ano ka, walang kamay? Ano ka, magpapaubaya? Gawin niya. Well and good, gawin mo. Yes! At sana maging totoo. Gawin! Sumpa mo sa akin. Ala, Ha? Sana mangyari sa akin yan, sumpa mo na makomatos ako. ala, At huwag mangyari sa'yo. ayun! Sino pa, ipinaghari na sana'y makumatos. Oh, sasampalin. Ipagpasa Diyos mo, hayaan mo lang. Diyan makikita, diyan ka nakakakuha ng simpatya mula sa mga taong nagmamahal. Nandiyan na sumusuporta sa iyo. Gawin niya, yung sinasabi niya, sampalin ka niya, gawin niya kung kaya niya. Di, Di ba? di ba? Tama. Linong, grabe makulay ang live ni Kuya Mel. Huwag kayo maniwala kay King. Si Kuya Mel, totoong tao siya. Totoong tao yan. Ako na magsasabi. Yan, at sa mga nagpakulay. kay Kuya Arcel. Alam niyo sa totoo lang, si Kuya Miel yung tipong taong kontento kung ano lang yung views niya. Nandiyan na minsan nagbablog-vlog siya kasi strategy kailangan maka-views talaga. Pero kung sasabihin ng ngungupit, nagnanakaw, binubul sa pera, mali, wag, masama yan. Masama yan. Salamat sa nagka-revenue na si Kuya. Ay, salamat. Oh. May revenue ka na, Kuya Miel. Di ba? O ngayon, bakit iniiba mo yung revenue naman ngayon? Itong 5,000, Mm. dito ka mag-focus. Dito mo ako sinabihang magnanakaw ay. Ah! Bakit naman yung pakulay dyan? Wala ka niyan. Nandiyan ako Hindi commit na si sa'yo King. nagkakaroon ng ganyan ngayon. Nandito si Kasi King. sayang pag sa'yo pinadala. Ah. Lang sa beneficiary ninyo, direkta. Pumasok. Ayan, nandito nga. Salamat, Oh, nagka-revenues na si Kuya. Tawa ka ngayon, Ayan, di ba? nandiyan siya, oh. Oh. Ayan, naginingit yan. Salamat, nagka-revenue na ako. Salamat talaga, Na- nagka-revenue ako. Nandiyan yan, naginingit siya, Kuya Miel. Ah, di ba? Ngayon, ang kabuuang video ay mapapanood niyo po sa live ni Kuya Mel. Ako ang magsasabi, magpapatunay na napakabuti mo at hindi mo ugali, wala kang bahid, o wala kang issue, hindi ka nagkaroon ng issue na ikaw ay na-involved sa usapin tungkol sa pera ng mga sponsor na itinakbo, binulsa, ikinupit. Wala. Kundi tanging si Iking lang ang nagbigay, nagparatang sa iyo ng ganito.
Ipaparito natin to guys. Abangan nyo ko sa akin next video. Nandito si Ike, nagbawalwal at si Kuya Miel ay inulan ng pagpapala. The more kang binababa, ikaw ang iniaangat ng Diyos. Abangan nyo ako sa aking next video. Kay Iking, alam ko, ayan, inulan ng biyaya si Kuya Miel dahil sa dinadown mo ang kasabihan kung sinong ibinababa, siya ang itinataas. Good luck sa iyo, Kuya Miel. Kay King, utot mo. Bye-bye.